Makikonsulta tayo sa isang practicing Canadian immigration lawyer, si Attorney Lou Jansen Dangzalan. Sir Lou, good morning. Kasama niyo po ngayon Peter at Rica sa programang Balita Patan. Magandang umaga, Rica and Peter. Hi, sir. Nasa Guyana na kabubagyan? Oh, wala po tayo sa Okay, buti Canada naman. ngayon. Nasa Japan po, may team building exercise po kami ng mga assistants ko po. Wow. Buti na lang may panahon. Pero team building sa sa Canada, Oo. sa Japan. Sir Lou, baka naman pwede ba kami isama dyan? Arigato gozaimashite. Grabe ang team building pa Japan. Good morning. Thank you po for your time. Anong oras po dyan ngayon, Sir Lou? Bale, 1 hour ahead lang po kami. Just call me Lou po. Okay, Lou. Lou, let's talk about if we can start this, yung mga passports na kinansela. This is one of the things na medyo nakaka-frustrate sa mga mamamayan na naghihintay ng something solid, something concrete, no? In answer to and in response to all the flood control projects, anomalies, corruption, scandal na nawi-witness natin ngayon. So, kailangan ang korte po ang magsabi na, kanselahin na ang pasaporte. Tama ba yun, Lou? Well, tandaan po natin na hindi po natin pag-aari ang ating personal na passport. Sa lahat ng panahon, ito po ay pag-aari ng gobyerno kung sino po ang nag-issue nito. Halimbawa, yung passport po ng Pilipinas, property po ito at all times ng Government of the Philippines. So, pwede pong i-cancel ito kung ano po yung nasa batas natin by the Department of Foreign Affairs at by court order. So, sa kaso nga na naririnig natin na very prominent in the news cycle the last few days, na-cancel ito by court order. So, ang tanong dito, pag nakansela ba ang passport, automatic ba kung nasa labas ka ng Pilipinas, ay mayroon ba tong impact sa iyong estado sa kung nasaan man kayo? Halimbawa, nasa Europe po tayo, tapos tayo po ay naghahanap ng asylum, hindi po ito nakaka-interfere sa inyong temporary resident status sa kung nasaan po kayo. Hindi po automatic yung cancellation ng kanilang estado. Pero yung travel document po nila, which is effectively the passport, kanselado po. Sumo total, yung kanilang movement ay mas malilimitahan pa po kung nasaan po sila. But it's more, parang ang tunog, Lou, is parang ministerial lang naman. Hindi ba pwede, just for the sake of discussion, hindi ba pwedeng alam mo ng pugante yan, alam mong lumayas na yan, hindi ba pwedeng unilaterally mula sa immigration or DFA sabihin, temporarily i-cancel na muna natin yung passport. Can they do that? Or it's absolutely necessary na ang korte ang magsabi na pwede nang i-cancel lang ang passport niyan? Ano na po to, substantive and procedural law in the Philippines na po to, so hindi po makakomment dahil hindi po ako abogado sa Pilipinas. Pero po, ang pagkakaalam ko po, kapag kanselado na ang passport, halimbawa nga tayo nasa Europa at nawalan tayo ng pasaporte, ibig sabihin, mas malilimitahan nga yung paggalaw natin. Pero hindi ibig sabihin nito ay madedeport kayo kaagad dahil nandun pa rin kayo sa jurisdiction na mayroon kayong estado kung kayo man ay temporary resident o humingi ng asylum halimbawa. Pero kasi, dito yung naguguluhan ako, Sir Lou, no? Yung sinasabi ng DFA, kanselado na ang passport ni Harry Roque. Pero nagpakita pa rin siya na meron siyang ticket, although hindi siya nakatravel dahil sabi nga, he's unfit for travel, pwede pa rin siyang nakakagalaw-galaw pa rin siya. Ano ba ang loophole doon sa nangyayaring ito? Why kahit canceled na ang passport niya, he can still move around? Well, let's take 2 steps back. Napakaganda ng question mo, Rica. Kasi una sa lahat, to travel within Schengen states, dapat open yung mga borders na to. Pero dahil ang ginamit na mode of travel ni Attorney Roque ay air travel, kailangan mag-check-in ka sa airline. Diba? Pagdating mo sa airport, i-deposit mo yung bag mo. Doon mismo sa pag-check-in mo sa counter, vine-verify nila ang travel documents. Sino ang nagve-verify? Yung airline. Wala pong immigration checks between Schengen countries, gaya nga ng Netherlands at ng Austria. Pero yung airline mismo, under the International Civil Aviation Organization, ICAO, meron po silang obligasyon na i-check po ang valid documentation ng nagta-travel dahil po napakalaki po ng penalty sa airline kapag magta-travel ka. At dahil nga nabigyan ng red notice si Attorney Roque, at dahil nga nakansela ang kanyang passport, double trouble po ito. Ibig sabihin po,
dun sa electronic system po ng Interpol, pati na rin po ang mga kaugnay na bansa gaya ng Netherlands, which means yung buong Schengen system, at aware sila na kanselado ang passport ni Mr. Roque. So he could have attempted to travel. Yun nga, yung sinasabi niya po publicly, hindi siya pinaboard dahil hindi daw siya fit to travel, pero hindi po natin alam kung ano po yung buong istorya dito. Oo nga. Pero sa pagkakaalam ko po, in order to travel between countries sa Schengen zone na immigration-free, kailangan nyo pa rin po na magpresenta ng passport, lalo na po kapag air travel. Ginagamit ngayon yung tinatawag na Dublin regulation. Nanigurado lang tayo. Dublin regulation. This is for asylum seekers. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng idea of what Dublin regulation is and how this applies sa case ni Harry Roque ngayon? Napakasimple lang po nito kung ihihimayin natin ng mabuti. So, kahit sino pong foreign national, pwede pong humingi ng asylum sa mga member states ng European Union. Lalo na po sila po ay kaparte ng Conventions on the Status of Refugees. Ito po ay international treaty. So kasama rin po ang Pilipinas dyan actually. Ito pong Dublin Regulation nag-a-apply po sa mga Schengen states, kasama po ang karamihan ng mga European Union countries. Ang rule po dito napakasimple. Kung saan ka nag-apply or saan ang unang pasok ninyo sa Schengen zone, which is yung mga states nga ng European Union for the most part, kung saan ka na unang pumasok o kung saan ka man unang nag-apply ng visa para makapasok sa Schengen zone, doon ka dapat humingi ng estado or ng proteksyon at estado ng asylum. So, sa case po ni Attorney Roque, napaka-interesting po niyan kasi ang lumalabas po sa mga rumors and mga balita ho, papunta nga ho siya ng Vienna. Yeah. So, medyo nako-connect na po natin na malamang yung kanyang original visa to enter the Schengen states ay galing po ng Austria. At malamang dahil nag-request na ho siya ng asylum sa Netherlands, malamang po yung kanyang asylum ay na-express refuse po. Ibig sabihin, naka-express lane yung refusal dahil yung decision maker under the Dublin regulations, they can refuse him and tell him go to the next counter. Doon po tayo sa Vienna. Aha. Okay. So kung ano yung naging visa niya, yung nag-grant sa kanya ng visa, dapat doon siya humingi ng asylum? Ganun po ba yan? Isa po ito sa mga basehan. In theory, pwede rin po kasing request siya ng asylum sa Netherlands kasi meron pong hierarchy of needs po yan. Halimbawa, may pamilya po kayo ba sa Netherlands na permanent ang status or citizen na ng Netherlands na nagke-create ng substantial connection to that country. So, nasa sidestep po yung Dublin regulations. Pero in his case, siguro wala na nakita na ganong koneksyon bukod sa kanyang closeness dun sa kanyang dating principal na si ex-President Duterte na nakita ng decision maker sa Netherlands na mas mainam na ibalik siya sa Vienna kung saan nga niya nakuha ang kanyang visa, which is sa Austria. Very interesting yung binanggit nyo kanina na maaaring palusot na lang yung sinabi na unfit for travel. Ano ha? Baka nga may nagsabi sa kanya na kanselado na yung passport mo eh. And so yung vlog niya na pinanood ko mula hindi vlog nung kaibigan niya actually. In-interview siya. Yun nga no. Mayroong doktor na tumingin sa kanya. Naku, lagi na lang medical reason bigla ang excuse. Ganun ba yan? Ayaw daw niyang paniwalaan dahil sa kinuha lang naman yung BP niya. Oo. Tapos sinabi na you're not fit to travel. Oo. Tapos meron naman yung talagang doktor niya na nagsabi na no you can travel. So parang ganoon yung pinapalabas niya na tinanong daw siya, do you think you're fit to travel? Sabi daw niya, no. Sa pa rin nag-decide. Anyway, so let's talk about what happens now. Kasi kung halimbawa talagang ano na yun, yung passport niya ni-revoke na, no? O in-invalidate na. Malalaman po ba talaga ng lahat ng Schengen countries na yung ni-revoke na yung passport niya at wala na talaga siyang effectively official passport to use? I mean, in the context of millions of travelers, ma-monitor ba nila yun? Opo, gaya po na sinabi ko kanina, well, una sa lahat sabihin natin na hindi naman ito ipapaskil sa public announcement na kanselado po ang passport ni Attorney Roque. Pero meron pong notice ng mga airlines kasi kapag nag-check-in po tayo, isipin po natin pupunta tayo ng NAIA.
magche-check-in po tayo sa check-in counter ng Cebu Pacific, Yeah, halimbawa. oo. Kung titignan nila yung dokumento mo, isa-scan po nila yan kung valid po ba yung inyong passport. Siyempre may validity date yan, di ba? Pero meron po silang teknolohiya dahil e-passports po ang gamit natin. Automatic po na-check nila yan sa database nila kung valid po yan. Pangalawa, titignan din nila yung visa. Kung meron kayong visa need. Halimbawa, Yeah. travel nga ho kayo sa Korea or sa Japan, kailangan po ng Philippine passport holders ng visas. So, check nila yung validity na yan at naggagawa po ng sariling mga sistema ang mga bansa na involved. So, in Mr. Roque's case, every time he has an interaction with authorities, say for example, the police in the Schengen states, pati na rin po sa mga airline, doon mismo makukumpirma nila na invalid na po yung passport niya kung na-invalidate nga ito ng DFA. What if ang isang tao ay dual passport holder kasi may dual citizenship siya. Canceled ang kanyang Philippine passport but he still has another one working for him. Anong mangyayari sa ganong case? Napakaganda po ng question ninyo. In that case, pwede niyang gamitin yung second passport niya. So, if he's within the Schengen zone, and halimbawa yung kanyang second passport ay very powerful, sabihin natin, passport niya ay Canadian, hindi po kadalasan tinatanong yan ng mga airline agent. Makikita nila valid, okay. Mas trustworthy po yung passport. So, hindi po siya masyadong ilalagay sa microscope, kumbaga. So makaka-travel pa rin pala siya kung dalawa ang passport niya? Saan ang galing yung passport? Hindi, ang tanong ko kasi partner is kung dual citizenship, dual passport holder ka. So makaka-travel pa rin siya kung may dalawang passport siya, ganun yun. Oo nga, di ba? You have parang multiple choice eh. Oo. Anong gusto mo? Oo. Canadian o Filipino? Parang ganun. Tama ba, Lou? Correct. So, pwede naman niya kasing i-present. Tandaan natin ng airline, hindi po sila immigration. Correct. Pero pwede po nila i-check yung mga document dahil requirement po ito ng ICAO to travel around. So, chine-check po nila yung passport. So, depende po yan kay Mr. Roque kung aling passport ang ipipresenta niya. So, tama yung tanong ni Rica. Napakaganda nga. Kung meron siyang second passport na trustworthy, hindi mai-impede ang kanyang movement. Okay. Pero hindi natin alam yan. If hindi ka nag-travel by plane, if nag-travel ka by train, pwede din yun eh. 'Di ba? Syempre, kay Jason Bourne ko nakuha yan. 'Di ba? Kung magta-travel ka by land na hindi ka kailanganin magpakita ng passport. Oy, kailangan din. Oh. Hindi ba? Unless na lang siya yung within ticket the lang, country. ticket lang. Kung ticket lang. Pero kasi katulad sa EU, 'di ba? May mga train lang ang cross-border. Opo. So, sa mga Schengen states po, lalo na po sa mga Northern European countries, instigate na po sila ng mga random check at mas marami na po ang random check ngayon dahil napakainit na issue ng asylum seekers sa European Union. So, medyo nagka-clamp down po sila ng movement sa kumbaga, ang nangyayari, ang karamihan nga, nakikita ko mga kababayan natin, halimbawa sa Spain, sa France, sa Germany, if they move between countries, kailangan talaga mapresenta nila ang kanilang passport at dala nila parate yan. So in this particular case, kung mag-trend siya, malamang hanapan pa rin siya ng ID. Masasabi ko po, halimbawa, kapag nag-cross po kayo ng Spain tsaka ng France, yung mga train companies po dyan, hinahanapan po kayo ng valid ID. Hindi po nila tatanggapin ng professional driver's license from the Philippines for that purpose. Ang tatanggapin lang po nila ay yung passport. Pero ang question, may access ba sila sa ICAO database? Not necessarily. Pero, kung mag-random check ang national police, halimbawa ng France, may access sila dyan. At ginagawa po nila yan, nagra-random po sila sa scan nila yan. Kung may nag-hit po, doon po pwede po kayong ma-administrative arrest. Okay. Kunyari, ako ay asylum seeker. Canceled ang aking passport pero denied na ako dun sa first country I was asking for an asylum. Kinancel ang aking passport. Pupunta ako sa ibang bansa claiming political persecution. Pwede pa rin ba akong maka-enter dun sa bansang yon? Entering is a different story altogether. Pero kung magka-claim kayo ng asylum, nothing stops you from doing so. Pero ito po ang mga Schengen states po. Ito po ang mga states within the European Union, nag-uusap po yung mga yan. Kapag ka na-deny na po kayo sa isang European Union state, malabong-malabo na po kayo makakapag-claim ng asylum sa iba. Ngunit ito po kay Attorney Roque very particular. Kung siya po ay na-refuse sa Netherlands, due to the Dublin regulations nga na mali yung in-applyan niya, wrong lane,
go back to start, pwede po niyang i-file po ang kanyang asylum claim as de novo, in other words, as new. Makikita lang nila na na-technical ho siya, pero hindi po ibig sabihin na pumunta po sila sa substance ng kanyang claim. Okay, last question from me, Lou. Bakit ba parang laging nanghuhula ang gobyerno ng Pilipinas o ang DFA kung meron bang second passport si Harry Roque? Ano ba ang ginagamit Golden na passport even. passport ni Cassie? Oo. Cassie? Cassie, close kayo. Si Cassie, Cassandra Leong, ano ha? Wala bang ano yun? Wala bang relasyon or at least any source by which the government of the Philippines can ask ano po bang ginamit na na passport ni Roque or ni Leong? Pwede bang ganun yun? I love this question, Peter. Kasi nga, actually, I can speak from personal experience kasi dual citizen po ako ng Canada at ng Philippines. Philippine authorities po, they know that I'm a dual citizen. Kasi po, pag nag-assume po ako ng second citizenship or nationality, under Philippine law, in order to use a Philippine passport, kasi automatic po, actually, pag nag-oath kayo sa ibang bansa, na iyong citizenship in the Philippines is automatically canceled. Unless tinatawag na ito ay mag-reacquire kayo, usually through the embassy or mismo sa DFA mismo, pwede nilang gawin yan. So, yun po ang ginawa ko. So, at that point, nakakuha po ako ng reacquisition certificate. At kahit na valid pa po yung passport ko at that time, nag-apply po ako ng bagong passport through the embassy. Okay. So, ibig sabihin, sa database po ng DFA, ng Bureau of Immigration, alam po nila na citizen po ako ng Philippines and citizen po ako ng Canada. Pero, ang iba po, ang ginagawa nila kapag nakakuha sila ng citizenship sa ibang bansa, hindi nila automatic nire-report sa Philippine government. And if that other country has no sort of mechanism with the Philippine government to share information about its citizens, maaaring hindi aware ang Philippine government na meron silang second citizenship. Halimbawa po, sa Espanya po, sa Spain, pag kayo po ay naging citizen ng Spain, meron pong tratado or agreement ang Philippines and Spain na nire-recognize ang dual nationality at may mechanism po ang dalawang bansa para mag-usap kung sino ang kanilang mga co-dual citizens. Canada po at ang Philippines, wala po. Hindi po nire-report ng Canada sa Philippines. Ako po ang nag-self-report sa Philippine Embassy at nire-acquire ko po ang aking citizenship. Ayun. So, in the reality, last point po, in the reality of things, marami po hindi nagre-report. Okay. So, ibig sabihin, hindi aware ang DFA. Okay.